Kumusta mga kasaliksik? Sa isang gabi ng tila katahimikan sa Yemen, bigla na lang nabalot ng apoy at pagsabog ang kalangitan. Walang anumang babala, walang senyales ng paparating na panganib, ang mga Houthi na kampante sa kanilang teritoryo ay nabigla sa isang malawakang opensiba ng Estados Unidos. Mula sa kalangitan ng Red Sea, sumulpot ang mga US fighter jets. Mabilis, matindi at walang kapantayang bagsik. Ang mga ito ay inilunsad mula sa kilabot na aircraft carrier na USS Harry S. Truman na noon pa'y nakapwesto malapit sa baybayin ng Arabian Peninsula. Sa isang higlap, nagbagsakan ang mga bomba sa mga pangunahing syudad na kontrolado ng mga Houthi. Sana, Taiz at Dayan, mga lugar na kilalang may mataas na konsentrasyon ng mga estratehikong pasilidad at pinaniniwalaang tinutuluyan mismo ng mga mataas na opisyal ng kilusan. Ang atake ay isinagawa na may matinding presisyon. Sa Sanaa, ang kabisera ng Yemen na kontrolado ng mga Houthi, ilang gusali ang tuluyang gumuho, kabilang na ang mga compound na hinihinalang ginagamit bilang mga command centers. Sa lungsod ng Taiz, sunod-sunod na pagputok ang yumanig sa himpapawid, habang ang mga residente ay nagsitakbo sa kani-kanilang mga tahanan, nagtaago mula sa bumubulusok na putok ng baril at mga eroplano. Ngunit ang isa sa pinakakritikal na target ay ang bayan ng Dayan sa probinsya ng Saada. Hindi ito basta-bastang lugar. Ito ang madalas na pinagdarausan ng mga lihim na pagpupulong ng lider ng mga Houthi na si Abdul Malik al-Houthi, kasama ng mga dayuhang kinatawan mula sa Iran at iba pang kaalyadong grupo. Bagamat hindi pa kumpirmado kung naroroon nga ang lider sa mismong oras ng atake, malinaw ang mensahe. Walang ligtas na lugar para sa sino mang sangkot sa kilusang ito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si dating Pangulong Donald Trump. Sa halip na tahimik na diplomasiya, isang matapang at direktang mensahe ang kaniyang ipinadala sa Truth Social, ang social media platform na madalas niyang ginagamit. Ang kaniyang mensahe ay walang bahid ng alinlangan. To all Houthi terrorists, your time is up and your attacks must stop, starting today. If they don't, hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before. Sa linyan ito pa lamang, ramdam na agad ang kanyang determinasyon. Wala nang lugar para sa kompromiso. Para sa kaniya, ang pagsupil sa Houthis ay hindi lamang usapin ng depensa, kundi ng pagpapakita ng kapangyarihan at paninindigan ng Estados Unidos. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si dating Pangulong Donald Trump. Sa halip na tahimik na diplomasya, isang matapang at direktang mensahe ang kanyang ipinadala sa Truth Social, ang social media platform na madalas niyang ginagamit. Ang kanyang mensahe ay walang bahid ng alinlangan. To all Houthi terrorists, your time is up and your attacks must stop, starting today. If they don't, hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before. Sa linyang ito pa lamang, ramdam na agad ang kanyang determinasyon. Wala nang lugar para sa kompromiso. Para sa kanya, ang pagsupil sa Houthis ay hindi lamang usapin ng depensa, kundi ng pagpapakita ng kapangyarihan at paninindigan ng Estados Unidos. At para maisakatuparan ang layuning ito, hindi lang basta strike ang isinagawa. Ito ay isang napakalaking operasyon na ayon sa mga ulat, ang pinakamalaki mula nang maupo si Trump sa pwesto. Isa itong makasaysayang pagkilos na isinagawa sa ilalim ng kanyang liderato. At sa kabila ng kawalan ng opisyal na detalye mula sa militar, hindi na maikakaila ang lawak ng pinsalang idinulot nito. Hindi na lang ito basta babala. Ito ay isang malinaw na demonstrasyon ng kapangyarihang militar ng Amerika. Sa sentro ng lahat ng ito ay ang USS Harry S. Truman, isang floating fortress na may dalang napakaraming armas at eroplano na kayang maglunsad ng operasyon saan mang bahagi ng mundo. Presensya nito sa Red Sea ay isang deklarasyon sa sarili nitong paraan. Handa ang Amerika na gumamit ng pinakamalakas nitong mga puwersa upang depensahan ang sarili at ang mga kaalyado nito, partikular na ang Israel. Habang ang mga missiles ay bumabagsak sa mga target, habang ang mga eroplano ay nagbabalik sa carrier para muling mag-reload, ang buong rehiyon ay nayanig sa biglaang pagbugso ng puwersa mula sa dagat. Ang mensahe ay hindi lang para sa Houthis, kundi para sa lahat ng kanilang mga taga-suporta. Lalo na sa Iran, hindi lang simpleng military action ang ginamit sa pagkakataong ito.
Isa itong calculated show of force kung saan ginamit ang isa sa pinakamakapangyarihang assets ng US Navy upang ipadama ang epekto ng kanilang paninindigan. Ang presensya nito sa Red Sea ay isang deklarasyon sa sarili nitong paraan. Handa ang Amerika na gumamit ng pinakamalakas nitong mga puwersa upang depensahan ang sarili at ang mga kaalyado nito, partikular na ang Israel. Habang ang mga missiles ay bumabagsak sa mga target, habang ang mga eroplano ay nagbabalik sa carrier para muling mag-reload, ang buong rehiyon ay nayanig sa biglaang pagbugso ng puwersa mula sa dagat. Ang mensahe ay hindi lang para sa Houthis, kundi para sa lahat ng kanilang mga taga-suporta, lalo na sa Iran. Hindi lang simpleng military action ang ginamit sa pagkakataong ito. Isa itong calculated show of force kung saan ginamit ang isa sa pinakamakapangyarihang assets ng US Navy upang ipadama ang epekto ng kanilang paninindigan. Sa mata ng mundo, ito ay isang pahiwatig na ang Estados Unidos ay hindi papayag na hayagang sirain ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Sa mata ng mga Houthis, ito ay tila isang sakunang hindi nila inakalang darating. At sa mga lider ng Iran, isa atong paalala na sa likod ng bawat proxy war, may isang mas malaking kapangyarihang nakabantay at handang umaksyon anumang oras. Ang tanong ngayon, matapos ang malawakang opensibang ito, ay simple pero malalim. Itigil na ba ang mga Houthis? O mas lalo pa ba silang manggigigil? Sa kabila ng pinsala, galit at pagkagulat, isang bagay ang tiyak. Hindi na nila maaaring baliwalain ang puwersa ng kalabang bumagsak sa kanilang mga bayan. Ang bagyong dumaan ay hindi lang basta ulan ng bala, kundi isang pagbuhos ng mensaheng matagal nang ibinubulong sa mga anino ng digmaan. Ang Amerika ay gising na at handa nang lumaban. Sa likod ng matitinding pambobomba at mabilis na galaw ng mga eroplano, isang dambuhalang halimaw sa dagat ang tahimik ngunit makapangyarihang gumagalaw, ang USS Harry S. Truman. Isa ito sa pinakamahahalagang barkong pandigma ng Estados Unidos, isang aircraft carrier na binuo upang maging literal na palutang na base militar sa kahit anong sulok ng mundo. Mula nang ito ay opisyal na ikomisyon noong Hulyo taong 1998, ang Truman ay naging pangunahing instrumento ng Amerika sa pagpapalawak ng lakas militar sa mga rehiyong may tensyon, lalo na sa gitnang silangan. Ang makapangyarihang barkong ito ay kayang magsakay ng 60 hanggang 70 sasakyang panghimpapawid, kabilang na ang FA-18 Hornets at Super Hornets, mga eroplano ng digmaan na kayang maglunsad ng mabibigat na strike missions sa mga target na kahit nasa malalayong distansya. Sa nakalipas na 25 taon, ang USS Truman ay hindi lamang nakatambay sa mga daungan ng Amerika. Sa halip, ito ay naging bahagi ng napakaraming misyon ng US Navy sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngunit higit na naging aktibo sa mga operasyon sa Middle East. Dito, ito ay paulit-ulit na nagamit upang suportahan ang mga kampanya laban sa mga grupong tulad ng Taliban sa Afghanistan, Al-Qaeda sa mga bundok ng Pakistan, ISIS sa Syria at Iraq, at maging ang mga proxy groups ng Iran na aktibong kumikilos sa mga bansang tulad ng Lebanon, Iraq at Yemen. Dahil dito, hindi na bago para sa USS Harry S. Truman na muling tumaya sa entablado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Isa itong batikang mandirigma ng dagat na sanay sa digmaan at krisis. Ngayong taon, muling tinawag sa tungkulin ang barko upang magsilbi bilang pangunahing plataporma ng opensiba laban sa grupong Houthi sa Yemen. At dahil dito, naging estratehikong hakbang para sa Estados Unidos ang pagtatalaga ng USS Truman malapit sa larangan ng gulo. Ang carrier ay nagsisilbing mobile command center, armas depot at airstrip. Lahat ng ito habang lumulutang sa dagat. Hindi basta-basta ang kakayahan ng USS Truman. Bukod sa mga fighter jets na dala nito, mayroon din itong mga surveillance aircraft, electronic warfare planes tulad ng EA-18G Growler at mga helicopter para sa reconnaissance at search and rescue operations. Ang ganitong kombinasyon ng mga kagamitan ay nagbibigay dito ng malawak na operasyon mula sa pag-target ng mga estratehikong pasilidad ng kalaban hanggang sa pagbibigay ng suporta sa lupa para sa mga kaalyado. Sa tulong ng makabagong teknolohiya at intelligence sharing ng US military, kayang-kaya ng Truman na ipatupad ang air superiority o ganap na dominasyon sa himpapawid sa kahit anong bahagi ng rehiyon, maliban na lamang sa ilang piling bahagi ng Iran
na may matinding anti-air capabilities na binili mula sa Russia. Ngunit ang mas nakakabighaning bahagi sa presensya ng Truman ay ang mas malawak nitong implikasyon. Hindi ito basta isang barko na itinambay lamang para sa isang partikular na misyon. Ito ay bahagi ng mas malawak at matagalang estratehiya ng Estados Unidos upang ipagtanggol ang Israel, isa sa pinakamalapit nitong kaalyado sa gitnang silangan. Sa loob ng mahigit 50 taon, hindi matatawaran ang suporta ng Amerika sa Israel, mula sa pinansyal na tulong hanggang sa military backing. Sa tulong ng makabagong teknolohiya at intelligence sharing ng US military, kayang-kaya ng Truman na ipatupad ang air superiority o ganap na dominasyon sa himpapawid sa kahit anong bahagi ng rehiyon, maliban na lamang sa ilang piling bahagi ng Iran na may matinding anti-air capabilities na binili mula sa Rusya. Ngunit ang mas nakakabighaning bahagi sa presensya ng Truman ay ang mas malawak nitong implikasyon. Hindi ito basta isang barko na itinambay lamang para sa isang partikular na misyon. Ito ay bahagi ng mas malawak at matagalan estratehiya ng Estados Unidos upang ipagtanggol ang Israel, isa sa pinakamalapit nitong kaalyado sa gitnang silangan. Sa loob ng mahigit 50 taon, hindi matatawaran ang suporta ng Amerika sa Israel, mula sa pinansyal na tulong hanggang sa military backing. At ngayong mas lumalalim ang bangayan sa pagitan ng Israel at ng mga proxy groups ng Iran, mas lumalalim din ang pangangailangan ng Israel sa konkretong suporta. Dito pumapasok ang Truman, isang konkretong simbolo ng pagtindig ng US para sa Israel, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ang totoo, ang USS Harry S. Truman ay isa lamang sa 11 aircraft carriers na kasalukuyang nasa aktibong serbisyo ng US Navy. Isipin mo na lang, kung ang isang Truman pa lamang ay kayang magdulot ng ganito kalawak na pinsala at pagbabago sa dynamics ng isang rehiyon, paano pa kung sabay-sabay na gamitin ng Amerika ang ilan pang carriers? Ito ay tila sinasabi ng Amerika sa mga kaaway nito, ang ipinakita pa lang namin ay maliit na bahagi ng tunay naming kapangyarihan. Ang katotohanang may 10 pa silang katulad ng Truman ay nagpapahiwatig na hindi na uubos ang barahan ng Estados Unidos sa larangan ng digmaan. Sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, kung saan ang mga alyansa ay pabago-bago at ang mga digmaan ay hindi na lang limitado sa mga tanggulan kundi umaabot na sa cyberspace at ekonomiya, ang presensya ng mga tulad ng USS Truman ay patunay na ang makalumang puwersa ng dagat ay hindi pa rin nawawala sa eksena. Sa halip, ito ay patuloy na epektibo, lalo na kung sinusuportahan ng matalinong estratehiya at modernong teknolohiya. Sa Red Sea, habang patuloy ang paglilipad ng mga jet sa himpapawid at ang tensyon sa mga baybaying bayan ng Yemen ay lumalala, ang Truman ay nananatiling tahimik ngunit matatag. Isang paalala sa buong mundo na ang Amerika ay hindi kailanmang uurong sa laban, lalong-lalo na kung ang nakataya ay ang kapayapaan ng mga kaalyado nito at ang balanse ng kapangyarihan sa isang rehiyong matagal nang binabalot ng apoy ng kaguluhan. Habang binabayo ng mga airstrike ang mga lungsod sa Yemen at palapit ng palapit sa paggawasak ang mga pasilidad ng Houthi movement, isang mas malalim na larawan ng unti-unting lumilitaw. Isang larawan ng digmaang hindi lamang tungkol sa lokal na rebelyon, kundi ng isang masalimuot na giyera ng mga proxy. Ang grupong kilala bilang Ansar Allah, mas tanyag sa tawag na Houthis, ay hindi na lamang mga rebeldeng naghahangad ng kapangyarihan sa loob ng kanilang bansa. Sa paglipas ng panahon, lalo na sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas, unti-unti silang naging aktibong bahagi ng mas malawak na tunggalian sa gitnang silangan. Sa simula, ang tunguhin ng Houthis ay tila nakatuon lamang sa pamahalaang Yemeni, layuning patalsikin ang mga nasa kapangyarihan at itatag ang sarili nilang sistema. Ngunit dahil sa kanilang ideolohikal na pagkakaugnay sa Iran, isang bansang matagal nang may tensyon sa Israel, nagbukas ito ng pinto para sa mas malaking papel sa regional na giyera. Noong Oktubre taong 2023, kasabay ng muling pagsiklab ng Israel-Hamas conflict, sinimulan ng mga Houthis ang kanilang serye ng mga drone at ballistic missile strikes patungo sa Israel.
Hindi man naging matagumpay ang karamihan sa mga atake, karamihan ay napigil ng mga depensang gaya ng Iron Dome, David Sling at Arrow System. Hindi ito maituturing na maliit na banta. Ang kapasidad na maabot ang sentro ng Israel mula sa Yemen ay isang panibagong level ng panganib na hindi basta-basta pinalampas ng mundo. Ngunit hindi doon nagtapos ang paglawak ng kanilang operasyon. Matapos ang ilang linggong pagkabigo sa pagpapabagsak ng mga missile sa Israel, nagbago sila ng estratehiya. Sa halip na direktang atakihin ng Israel, sinimulan ng mga Houthis ang isang serye ng maritime attacks sa Red Sea at sa makitid na Bab el-Mandeb Strait, isa sa mga pinaka-importanting ruta ng internasyonal na kalakalan. Ang layunin di umano ay hadlangan ang mga barkong may kaugnayan sa Israel, ngunit sa kalaunan, maging ang mga barkong walang direktang ugnayan ay nadamay rin. Sa ilang pagkakataon, mga barko ng mga kumpanyang Amerikano at Europeo ang naging target. Dahil dito, mabilis na lumaganap ang international na pagkondena. Ang mga Houthis ay tinuring na hindi na lamang mga rebelde, kundi mga modernong pirata at terorista ng dagat. Ang mga ataking ito ay hindi lamang nagdulot ng pinsala sa negosyo ng kalakalan, kundi nagsilbing malinaw na hamon sa pandaigdigang kaayusan. Hindi na lamang ito problema ng isang bansa. Ito na ay naging krisis ng buong rehiyon at kalaunay naging usapin na ng seguridad ng buong daigdig. Kaya naman, agad na kumilos ang Estados Unidos. Inilunsad nila ang isang malaking operasyong militar na tinawag na Operation Prosperity Guardian. Ang layunin, tiyaking ligtas sa mga rutang pandagat, durugin ang mga kakayarang militar ng mga Houthis at pigilan ang patuloy na paglawak ng kanilang impluensya. Kasama sa operasyon, ang pagpapadala ng mga warships na aktibong nagpapatrolya sa Red Sea at Gulf of Aden, pagsira sa mga drone assembly facilities, radar installations at mga military hubs ng mga Houthi sa loob mismo ng Yemen. Ang mga aksyong ito ay hindi lamang para sa seguridad ng barkong pangkalakalan, kundi isang malinaw na mensahe sa mga taga-suporta ng Houthis, lalo na sa Iran. Sa kabila ng mga opensiba at pagwasak sa mga pasilidad ng mga rebelde, nananatili ang katotohanang hindi ang Houthis ang tunay na utak sa likod ng kaguluhang ito. Sa pananaw ng Estados Unidos, si Iran ang tunay na kalaban. Ang bansang ito, sa loob ng maraming taon, ay kilala sa pagbibigay ng suporta, pinansyal, militar at ideolohikal sa mga grupong lumalaban sa Israel. Ang mga Houthi ay isa lamang sa mga proxy na ito. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga katulad nilang grupo, nagagawa ng Iran na ipatupad ang kanilang estratehikong layunin nang hindi direktang nasasangkot sa digmaan. Ang ganitong estratehiya ay isang uri ng asymmetric warfare kung saan hindi tahasang sinasangkot ng Iran ang sarili, ngunit aktibong nakikialam sa pamamagitan ng mga organisasyong may kakayahang manggulo at magdulot ng tensyon sa mga kaaway nito. Sa mga mata ng US at ng kanilang mga kaalyado, ito ay isang matagal ng laro ng pagbabalat kayo, isang tahimik ngunit tuloy-tuloy na pagsabotahe sa kapayapaan sa rehiyon. Kaya't sa tuwing may drone na lumilipad mula sa Yemen patungong Israel, sa tuwing may barkong inaatake sa Red Sea, hindi lamang ang Houthis ang kanilang nakikita. Nakikita rin nila ang kamay ng Tehran sa likod ng lahat ng ito. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, malinaw na hindi simpleng rebelde lamang ang mga Houthi. Sila ay bahagi ng mas malaking larong politikal at militar na idinidikta ng mas makapangyarihang bansa sa likod nila. At dahil dito, hindi sapat ang simpleng airstrike upang wakasan ang gulo. Ang Estados Unidos sa pamamagitan ng kanilang mga operasyon at pahayag ay unti-unting hinahawi ang ulap ng pagkalito. Ipinapakita nilang ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga may hawak ng armas sa Yemen, kundi sa mga nagbibigay ng armas mula sa malayo. Sa kabila ng lahat ng opensiba, ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan kayang itago ng Iran ang sarili sa likod ng mga proxy nito? At kailan haharapin ng buong mundo ang mas malaking panganib na matagal nang nagpapasimuno ng kaguluhan? Sa mga susunod na araw, linggo o buwan, maaaring doon natin makita ang sagot. Ngunit sa ngayon, malinaw na isang bagay ang natutunan ng buong mundo. Ang mga Houthis ay hindi lamang usapin ng Yemen. Isa silang sintomas ng mas malalim at mas matagal ng sugat sa rehiyong matagal nang pinangingibabawan ng karahasan, kapangyarihan at lumalalim na hidwaan.